As usual, pagkapatong natin sa pattern, ipin natin siya, tapos review natin yung sukat para kung meron man tayong na kaligtaan o nagkamali, i-adjust natin. Tapos yung mga allowance, lagyan natin ng mga allowance para dire-diretso na tayo sa cutting. Yung sa pattern natin, wala siyang allowance sa may shoulder saka sa may armhole. So, lagyan na lang natin siya. Sa Monday, itong una natin na trace. So, yung i-trace natin yung design sa Monday din. Similar lang itong cutting niya sa first natin na ginawang pattern, yung sa website ng DepEd na design. Kasi ito another version ito sa design ng DepEd uniform. So, slightly may kaibahan siya sa original na design. Pero, medyo slightly may binago. Lalo na sa Wednesday na cutting. Meron silang dalang kanilang design talaga na medyo design sa original. Pero, meron siyang difference sa cutting, lalo na sa trimming sa Monday at saka sa cutting sa Wednesday. Kasi yung sa original, pwede natin siyang hindi i-cut, pero dito sa kanilang binago is talagang dapat siya i-cut. Kasi yung Wednesday is iba yung pagka-hugis nila doon sa design na pinadala. Trace din natin yung mga markings sa dart, pero dito sa markings, yung mga dot sa pinaka-center lang ang kukunin natin, di na yung buong line ng dart. Yung paraan nito sa pagtahi, nandoon na sa mga dati nating mga vlog. Mas maganda ang ganitong paraan para hindi siya masyadong marumi tingnan dun sa tela. Ito yung design na pinapagaya. Mag-trace tayo ng patigas na crinoline para madali natin makuha yan sa may button na part. Mas madali kasi siyang i-form kapag may crinoline tayong gagamitin. Trace natin siya sa pinaka-front, tapos ang lapad niya ay 2 inches kasi kasali na dyan yung sewing allowance. Bali 2 pieces siya kasi sa magkabilang side, sa left and right side. Kung paano natin kinat yung crinoline, ganun din pagkakat sa tela. Ito pala yung original design sa DepEd. Ang trimming sa may pinaka-collar, doon siya nagkaiba. Tapos, ihanda rin natin sa may likod na part. Trace na lang natin through sa pattern. Tapos, lagyan din natin ng allowance, yung walang allowance sa pattern. Para dire-diretso na sa pagtahi, meron na siyang sewing allowance. Tapos i-cut. Cut na natin lahat ng part na tatahiin para kapag nagtahi na tayo, dire-diretso na tayo sa pagtahi. Sa pocket, naka-align siya dito sa dart. Then allowance dito, 1 1/2. Then naka-align din siya dito sa your waistline. So, ipa-slant natin doon. So, markings natin dyan. Tapos, ito na yung slant. At i-cut na natin siya. Ito ay double para sa dalawang side. Procedure natin sa pocket is kapareho lang sa previous natin na vlog. Fold natin yung cloth. Tapos i-flat siya, i-pin. Tapos i-cut na rin natin siya. Yan na yung sleeves natin. Tanggalin natin yung pin. Tapos, itong hinanda nating Tuesday at saka Thursday, trace na din natin siya. Trace na natin yung Monday na sleeves. Ayan, kinat na natin yan.
Yan. So, ito bali tatlong sleeves na to, Monday, Tuesday at saka Wednesday. Una natin na symbol sa sleeves, yung fold sa pinakababa, yung sa sleeve hole. Fold natin yung 1 1/2 tapos tahian. Yung hinanda natin para sa buttons, i-attach natin yung patigas at saka yung tela. Tapos ibaliktad natin para malinis siya. Pasadahan natin 1/16 sa may crinoline banda para malinis siya tingnan. Tapos itahi na rin siya sa kabilang side. Tapos ganun yun sa kabila din naman sa bali left and right na side. Katapos itahi na rin natin sa kabilang side para stable na yung tela at saka yung patigas. Bago natin siya i-attach sa body. Sa pocket, i-attach natin lang sa may taas. Tapos align siya sa dart. Kasi paipit natin siya sa dart kapag tinahi na. Ang pagkatahi niya is hanggang doon sa may laylayan. Yung sa opening naman, dapat pasadahan din natin ng 1/16 para hindi siya luluwa sa harapan. Ganyan siya. Bago natin itahi sa dart. Para mas stable siya, bago siya iipit sa dart, tahi muna natin siya ng 1/16 bago natin siya iipit sa dart. Ayan, at pinagdugtong na natin sa side with 1 inch swing allowance. Tapos sa shoulder, 1/2 yung allowance. Tapos sa mga darts. Tapos na siyang tahi sa dart. Yan yung pocket. Dart sa likod. So, ang gagawin natin, i-edging natin ito. At saka ito, bawasan natin bago natin i-attach sa body. Sukat pala nito is 1 3/4. Kasi bawasan pa natin yan para sa tahi dito. Tapos attach natin yung patigas from back going to front. Sa likod na part, dapat tahian natin ng 1/16 para hindi siya makikita sa harap. Pagkatapos ma-edging, attach natin yung armhole. Tapos attach na natin yung para sa buttons. So, i-fold na natin ito pagkatapos. So, bago natin i-attach, dapat bago natin yan i-final, dapat yung sukat niya is 1 1/4. Pero kung gusto nyo yung manipis, 1 inch, pwede rin siya. At dahil wala yung zigzag na trimming saka yung maroon, iuna natin attach yung zigzag bago natin i-attach yung maroon. Ito naman yung sa collar, the same rin siya sa una natin ginawa na vlog. Yan, at naka-zoom in yung pagsukat para makita nyo sa allowance saka yung patigas. 1 1/2 lang. Kasi meron tayong pinakagat dito na manipis. Ito din, pinakagat natin ng manipis para hindi siya masyadong maano sa tahi. Tahi natin yung allowance sa 1 1/4. Tapos ibaliktad. Tapos ikabit na natin yung lower part sa collar. Tapos ibaliktad, iplansya natin. Yan na yung kinalabasan. Tapos ikabit na natin doon sa neck hole. Ang pagkakabit ng collar, dapat magsimula sa harap. Close siya sa likod. Para malinis tingnan pagkatapos magtahi. Ito yung tayo sa collar niya kapag yung may curve, yung yung may lalim yung curve sa collar. Pero kung straight, hindi yan siya ganyan. Yan siya, magbulaka, ano ba yan?
So ito, ayon siya sa kasi may lalim yung niya, yung collar. Yan siya. Hindi ko lang sinarado. Yan, at makikita mo sa picture yung kaibahan sa website na design at saka ito. Silang lahat na buong school, ganyan ang pinapagawa nila na design. At ganitong paraan sa packet, malinis siyang tingnan. Parang wala lang, ayon lang siya sa body. Refer niyo po yung isang original na design for more details.